Matapos magtapang-tapangan nitong si Congresswoman Gagarin na tila nais nitong pagtakpan ang kanyang amo na ating kasalukuyang Pangulo kaugnay sa mga malalang isyu na ngayoy kinakaharap nito. If you want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Pwede na! Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Baliw! Let's base our comments, our statements on facts. Ay pinalikan at pinanatan itong si Gagarin ni Congressman Irisi at mas lalong idiniin sa kahihiyan itong si Gagarin at ang amo niyang si PBBM nang ibinunyag ni Congressman Irisi ang tila naganap na sabuatan ng Kongreso at ng Pangulo sa pagsalaula sa 2024 budget na pinagmulan ng kagimbal-gimbal at katakot-takot na korupsyon. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente, ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Talo! Sorry.